matututunan sa mga sandaling ito. Ang pamagat na aking babahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, ay mangarap ka. Mangarap ka. Okay, so doon pa lang sa ating Bible study and sa ating praise and worship ay busog na po tayo spiritually. Amen? Praise God. Doon ito ang aking babahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan ko mangarap ka. Nais ko munang magsitayo kayong lahat. Tayo muna ay dudulog sa ating Diyos. Panginoong Diyos na pinakamagpangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa pagdako mo sa amin sa lugar na ito upang magkaroon po kami ng fellowship sa bawat isa at lalo-lalo na Panginoong Diyos ang magpuri sa iyo. Nawa sa mga sandaling ito ang iyong mga salita, ang kanilang mapakinggan, open their hearts upang pumasok po ito ng maayos. Let your Holy Spirit move in this place upang maging safe ang lugar na ito, Panginoong Diyos. At nawa, wala pong makagambala sa bawat isa sa pagkikinig, Panginoong Diyos. Lahat ng ito, idinadalangin namin sa iyong buktong na anak na Panginoon at tayo tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede ko ulit yung ating ibabahagi sa inyo. Mangarap ka. Mangarap ka. Okay, so basahin ko po sa inyo ngayon ang ating main text sa Philippians chapter 3 verses 12 to 14. Philippians chapter 3 verses 12 to 14. Sabi dito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong may sakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Siguro napaka-familiar na ito sa bawat isa, mga kapatid. Hindi masama ang mangarap. Amen. Kailangan lang na sa lahat ng ating mga pangarap o mabubuting pangarap ay nakasentro ito sa ating Panginoong Jesucristo. Nasabi kong mabubuting mga pangarap kasi may mga hindi magaganda o pansariling interes lang na mga pangarap at hindi yan kinalulugdan ng Diyos. Mayroon akong 5 katanungan, mga kapatid, at malaya pong sumagot ang bawat isa. Kung gusto mo, pwede mong i-raise your hand. Sino sa atin dito ang nangangarap na yumaman? Praise God. O may mga hindi nagtaas ng praise. Sino may ayaw? Praise the Lord. Pangalawang katanungan, sino ang nangangarap dito na makapag-asawa ngayong taong 2024? Yung mga may asawa, yung mga may asawa, huwag nyo lang pangarapin. Pangatlong katanungan, sino sa atin dito ang nangangarap na mag-promote sa kanyang trabaho? Amen. Ako rin, mga kapatid. Praise God. Okay, pang-apat na katanungan. Ngayon, sino sa atin dito ang nangarap noong nakarang taon at natupad? Ibig sabihin, nangyari o sinagot ng Diyos ito. Amen. Praise the Lord, no? Anong pakiramdam? Sarap. Blessed. Siyempre, masaya. Amen. At sigurado, pasalamat ka ng pasalamat sa Diyos. Okay, panghuling katanungan ko, mga kapatid. Sino naman sa atin dito ang nangarap noong nakarang taon at hindi natupad? O hindi pa sinasagot ng Diyos ang mga pangarap niya? Praise God. Meron din po, mga kapatid, no? Ano pakiramdam? Blessed pa rin daw. Amen. Bless pa rin. Yun ang magandang sagot ng mga kapatid. Pero, syempre, andyan yung mga disappointments and discouragements. Ano kaya ang maaari nyo gawin, lalo na palagi naman siguro nyo itong ipinapanalangin? At kahit na ginawa nyo na ang lahat ng makakaya nyo para lang matupad o mangyari ang mga pinapangarap mo. Ito ang advice ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Sa mga hindi natupad ang mga pangarap noong nakaraang taon, ay ang mabuting gawin nyo ay mangarap pa rin ng mangarap. Amen? Amen. Huwag na huwag kang titigil ng mangarap. Bakit? Dahil ang isang taong walang kapangapangarap sa buhay ay walang mangyayari sa kanya o wala siyang
patutunguhan. Okay, simpleng halimbawa mga kapatid. Kapag ang isang tao ay wala siyang pangarap na magkatrabaho, ano mangyayari sa kanya? Tambay. Standby o kaya ay magugutom. Ano po? At kung ganun, baka magnakaw pa ang Yun. gagawin niya. Ngayon, tingnan natin si Apostol Pablo bilang halimbawa dito sa ating pinag-uusapang mga talata. Okay, balikan natin yung verse 12 ng ating main text. Sabi dito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Kaya ang unang point natin mga kapatid, gamitin pa ako ng Diyos. Pwede sabihin mo yan sa iyong sarili, gamitin pa ako ng Diyos. Amen? Tulad ng sinabi ko kanina, na palagi nating tandaan na ang ating mabubuting mga pangarap ay dapat nakasentro ito sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Kaya ang una dito sa ating first point ay ipagamit ang buhay natin sa Diyos habang tayo ay malakas pa. Amen. Huwag nating antayin na manghina pa tayo saka tayo mag-serve sa Diyos. O huwag nating antayin na magkasakit pa tayo saka tayo magpagamit sa Diyos. Napakarami na akong napakinggan na mga nag-testimony na sinasabi nila, sana noon pa, noong kalakasan ko pa, o kaya nung wala pa akong nararamdaman na nag-serve at nagpagamit na ako sa Diyos. Dahil nalaman nila na ang saya-saya pa lang maglingkod at magpagamit sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Sino sa atin dito ang nakapaglingkod na sa Diyos ng 10 to 15 years or more? Praise God. Since elementary. Since birth. Alam nyo ba na isa kayong halimbawa sa mga sumusunod na maglingkod din sa Diyos? Amen. Kabilang din sa ating mga anak or sa ating mga next generations. Oo, totoo na mayroong panghihina ang pisikal na katawan. Pero magpatuloy pa rin tayong mag-serve at magpagamit sa Diyos hanggang sa katapusan ng ating buhay. Marami lang kasi yung magagaling sa umpisa. Pero sa bandang huli, hindi mo na mahagilap sa gawain ng Diyos. Okay, number 2 dito sa ating point number 1. Habang nabubuhay pa tayo, ay kailangan may pangarap tayong gamitin pa tayo ng Diyos. Kung ginamit ka ng Diyos noong nakaraang taon, ay mas pangarapin pa natin, gamitin pa niya tayo lalo ngayong taon. Amen. O sa mga sumusunod pang mga taon. Amen? Amen. Okay, pangatlo dito sa ating first point, na gamitin pa ako ng Diyos. Naiintindihan ni Apostol Pablo na ang pagkatawag ng Panginoong Jesucristo sa kanya ay may layunin o purpose ng Diyos sa buhay niya. Okay, bigyan ko kayo ng mga simpleng halimbawa. Katulad ng, yan, nakikita natin yung gitara. Ano po, kapag ang isang gitara ay hindi nagagamit, anong mangyayari? Masisintunado, mawawala sa todo. O kaya mga kalawang yung stress niya. At kapag nangalawang yung stress niya, madaling magpupol. Katulad din ng isang bahay. Di ba yung isang bahay kapag matagal na walang nakatira, ano mangyayari? Inaanay. Magiging marupok yung bahay. Ano po, magiging madumi yung bahay. Pero kapag mayroong nakatira dito, wag lang wagwa. Kapag may nakatira dito, anong itsura ng bahay? Matibay at malinis o maaliwalas ang isang bahay. Okay, isa pang simpleng halimbawa, katulad ng boses. Marami na akong narinig ng mga worship leaders na ang testimony nila, noong hindi pa sila nagpapagamit sa Diyos, ay hindi magandang kanilang boses. Pero nung nagpapagamit na sila sa Diyos, ay gumanda ang kanilang boses. At sila na ang ginagamit sa praise and worship. Amen? Baka may mga dito. Amen? Praise God. Kung palaging nagagamit ang mga halimbawa ko ng mga ito, ay ang ganda at gumaganda pa. Kaya ang dapat naman natin gawin ay ipagamit ang buhay natin sa Diyos.
Amen? Upang paganda ng paganda ang buhay natin. Acts chapter 20 verse 24. Sabi dito, datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Kapag nagsasalita si Apostol Pablo, ay gustong-gusto niyang ginagamit ng Diyos ang buhay niya. At makikita talaga ang paggamit ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Yan ang kagamit-gamit ng buhay sa Diyos. Amen? Okay, pang-apat dito sa ating first point, na gamitin pa ako ng Diyos. Number 4, nakahandang magpagamit sa Diyos. Si Apostol Pablo ay sumulat ng 13 books in the Bible. From Romans to Philemon. At kahit pa sa kulungan, ay nagsusulat siya. Pero kapag titignan natin ang buhay ni Apostol Pablo, ay parang perfecto pero hindi. Kaya nga sinabi niya sa verse 12, sabi niya doon, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Kung may pangarap tayo magpagamit sa Diyos, ay kailangan nakahanda tayo na magpagamit sa Kanya. Amen? Amen? Kapag sinabi natin nakahanda tayo magpagamit sa Kanya, dapat hindi lamang tayo pang display. Praise God? Okay, magbigay ako ng simpleng halimbawa. Katulad ng mga Tupperwares ng mother ko. Kasi napakatagal na panahon, nagbakasyon ako doon. Nakita ko yung mga Tupperwares ng mother ko kasi mahilig siyang mangoleksyon doon. Nung nakita ko, kasi nag-general cleaning kami sa bahay, nakita ko ang dami ng mga may sira o kaya may mga maalikabok na. Kaya sabi ko sa kanya, gamitin niyo ang Tupperwares niyo kasi nasasayang lang. Pero alam niyo ang nangyayari mga kapatid, nawawala. Kasi inuuwi ng mga bisita. Kapag sinabi natin tayo'y nakahanda na magpagamit sa Diyos, dapat hindi lamang tayo pang-display. Amen? Sa spiritual na bagay, tandaan, anong silbi ng buhay dito sa ibabaw ng lupa kung hindi naman nagamit sa paglilingkod sa Diyos? Kahit pa ang gwapo-gwapo mo, ang ganda-ganda mo, kung hindi nagamit ang buhay mo sa Diyos, anong silbi ng iyong buhay? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ka lang pang display. Hindi ka lang pang display. Ang import pa. Hindi ka pang display. Itapon. Praise the Lord. Pero magpasalamat tayo sa Diyos mga kapatid. Bakit? Dahil ginagamit niya ang buhay natin sa lugar na ito at sa iba pa kapanahanan. Ano po? Kaya tignan mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, gamitin ka pala ng Diyos. Okay, matanong ko lang mga kapatid. Mayroon ba sa atin dito na ayaw niyang gamitin ng Diyos ang buhay niya? Wala lahat. Amen? Walang nagsabing meron. Ang sale pa sa papagamit talaga. Oh, praise God. Amen. Huwag nating hahayaan na hindi tayo gamitin ng Diyos sa lugar na ito at sa iba pang bagay. Amen? Napakarami ng mga tao ang namamatay pero hindi nagamit ang buhay nila sa Diyos. Katulad ng mga matatalinong mga tao, yung mga scientists, pero hindi naman lahat. Kasi may mga nako-convert naman na mga scientists. Katulad ng mga atheist na hindi naniniwala sa Diyos. Mga famous people around the world na hindi nagamit ang buhay nila sa Diyos. Yan ang sayang na buhay. Remember this mga kapatid. Kailangan may pangarap tayo na gamitin tayo ng Diyos sa Kanyang ministry. Amen? Amen? Okay, number 5 dito sa ating first point, na gamitin pa ako ng Diyos. Number 5, tignan natin sa 1 Corinthians chapter 9 verses 22 to 23. Sabi dito, sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan
ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makasamang makabahagi nito. Napakalalim na pangarap ni Apostol Pablo na ang pangarap niyang ito ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo, na kahit sa anong paraan ay nais niyang gamitin ng Diyos ang buhay niya. Ganyan din sana tayo mga kapatid, na sa kahit anong paraan ay nais nating gamitin ng Diyos ang buhay natin. Amen? Amen. Okay, question ulit mga kapatid. Kailan ka huling nakiusap sa Diyos na sinasabi mo, Panginoong Diyos, andito ako, gamitin mo ang buhay ko? Mayroon ba tayong ganyang panalangin sa Diyos? Dahil sino naman ang gagamitin niya kung hindi tayo magpapagamit sa Kanya? Ngayon, pangarap mo ba na minsan ay ginagamit ka ng Diyos na nagtuturo sa isang small group or as facilitator? O pangarap mo ba na ginagamit ka ng Diyos sa children's ministry or sa Bible study? Pangarap mo ba na ginagamit ka ng Diyos as worship leader, as musician? O pangarap mo ba na ginagamit ka ng Diyos as giver sa kanyang ministry? O nagpapahayag ng kanyang mabuting balita? Yung hindi ka nagtatago o nahihiyang magpagamit sa Kanya. Mayroon ba tayong mga ganyang mga pangarap, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Ang isang bagay ay lubhang mahalaga o makabuluhan kapag ito'y nagagamit. Kahit na napakaganda ng isang bagay sa loob ng tahanan, kung hindi naman nagagamit, ay walang silbi o walang pakinabang. Kaya, tingnan mo ulit yung katabi mo, mga kapatid. Seryoso na naman tayo. Sabi mo sa kanya, may silbi ka? May silbi ka. May silbi ka. Praise the Lord. Napakaraming mga tao na sobrang busy sa kanilang buhay at mahilig sa mga bagay na makasalibutan at hindi nagagamit ang buhay nila sa spiritual na bagay. Sino sa atin dito ang nasabihan ng wala kang kwenta o wala kang silbi? Masakit ang masabihan ng wala kang kwenta o ng wala kang silbi. Kahit pa mayaman ka, may profession ka, famous ka, o marangya ang buhay mo, kung hindi ito nagamit sa Diyos, ay walang silbi o walang kabuluhan ang buhay mo. Kung hindi ito nagamit sa Diyos. Amen? Yan yung walang silbi o walang kabuluhan na buhay. Amen? Kaya, kung gusto nating bumuti, makabuluhan, at may kwenta o may silbi ang buhay natin, ay ipagamit sa Diyos ang buhay natin. Amen. Amen? Praise God. Okay, tingnan natin Philippians chapter 1 verse 21. Lahat ng mga ito si Apostol Pablo ang sumulat. Okay? Philippians chapter 1 verse 21. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Nagkakaroon lamang ng halaga ang buhay natin kung si Kristo ay nasa puso natin. Amen. Kaya maaari nating sabihin na at yung uso na kanta noon ni Daniel Padilla, nasa iyo na lahat. Nasa iyo na lahat. Bakit? Ayun na, si Daniel, oh. Yung presider natin. Amen. Amen? Amen. Amen? Maaari nating sabihin sa isang tao na nasa iyo na ang lahat kung si Kristo ay Amen. nasa puso niya. Dahil, Amen. dahil andyan ang salvation at buhay na walang hanggan. Ano po? Kahit pa pag-aari mo ang yaman ng buong mundo, kung si Kristo ay wala sa puso mo, ay hindi masasabing nasa iyo na ang lahat. Palagi pa kaisipin, mga kapatid, limitado ang buhay ng tao. Darating yung punto sa ating buhay na tayo'y tatanda, manghihina physically and mentally, at babalik sa alabok. Kailangan mas nakatuon tayo doon sa ating spiritual life, hindi lamang doon sa ating physical na katawan. Sino makapagsasabing buhay pa siya after 30 years? After 20
10, 5, or 1 year, or kinabukasan. Kahit pa sabihin natin wala tayong sakit, malakas pa tayo, bata pa tayo, kahit pa sabihin natin healthy living tayo, pero hindi pa rin yan sapat na kasiguraduhan na buhay pa tayo kinabukasan o sa mga sumusunod na mga araw. Amen. Walang taong nakakaalam sa kanyang buhay, kundi ang Diyos lamang. Amen. Kaya habang nabubuhay pa tayo, ay samantalahin ng panahon na magpaganit sa Diyos. Amen? Okay, what if bigla kang dinawian ng buhay? Ano kaya ang sinasabi nila sa iyo? Sayang. Ayun, praise God, no? Maaaring sinasabi nila sa iyo, ang taong yan ay gagamit-gamit sa gawain ng Diyos. Sayang. Sayang. Amen. O maaaring sasabihin nila, okay lang yan. Praise God. Remember this, mga kapatid. Hindi tayo pinanganak sa mundong ito na walang kabuluhan o walang purpose. Kaya itutulit yung katabi mo. Sabi ko sa kanya, may purpose ang Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. At yan dapat ang ating hanapin. Yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Hindi yung pansariling purpose lang natin. Amen? Amen. Pangarap mo ba na magamit ang buhay mo sa pamamagitan ng pagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoong Jesucristo? Pangarap mo ba na itong taong ito ay makapagdala ka ng kahit isang kaluluwa dito sa ating o mas marami pang mga kaluluwa? Amen. Lalo na yung miyembro ng ating pamilya. Amen. Dahil sila ang ating first ministry. Amen. Baka naman, puro kaaway mo o hindi kayo nag-uusap sa mga kapamilya o kapatid mo. Baka naman mas marami kang kaaway kaysa sa na-evangelize mo. Kailangan tignan natin ang mga ito sa ating buhay, lalo na at naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Amen. Ito ang dapat natin gawin. Habang maaga pa, ay makipag-ayos na tayo sa kanila. Let's forgive each other upang mas masaya at mas magandang relasyon as family at sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Praise God. Okay, balikan natin yung ating main text sa verse 13. Sabi dito, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinasikap na makamtan ang nasa hinaharap. Kaya ang point number 2 natin, makamtan ko ang pangako ng Diyos. Amen. Pwede sabihin mo sa iyong sarili, makamtan ko ang pangako ng Diyos. Ilan ang pangako o promises ng Diyos sa Bible? Amen? Marami. Ang dami. Halos 3,000 to 8,000 promises of God in the Bible from Old to New Testament. Ngayon, ang tanong, may kabisado kaya tayong promise o promises of God sa ating buhay? Amen. Sabi ni Apostol Pablo, na gagawin niya ang isang bagay upang maabot niya o makamtan niya ang nasa hinaharap. At ano yon? Kalimutan ang nakaraan. Huwag kalimutan ang utang. Kalimutan ang nakaraan, mga kapatid. Kaya, ang una dito sa ating second point, kalimutan ang nakaraan. Sino sa atin dito ang mayroong hindi magandang background o mga hindi magagandang nakaraan? Amen. Amen. Even me, mga kapatid, ang dami-dami kong mga hindi magagandang mga nakaraan. Sigurado lahat tayo ay may mga hindi magaganda o mapapait na mga nakaraan, pero magkakaiba nga lang. Amen? Ganon din kay Apostol Pablo. Isa siyang nagpe-persecute dati ng mga Kristiyano. In short, hindi maganda ang pag-uugali niya. Masama at mabagsik. Actually, ang unang pangalan niya is Saul. Hanggang sa naging Paul. Pero, nang tinawag na siya ng Panginoong Jesucristo, ay kinalimutan na niya ang lahat-lahat ng mga hindi magagandang gawain niya. Kabilang ang mga maling paniniwala niya dati.
at naging lessons na lang ang mga ito para sa Kanya. Question mga kapatid, para sa ating lahat. Sino pa kaya ang nabubuhay sa kanyang nakaraang taon? Noong nakaraang 2 taon o sa napakatagal-tagal ng mga panahon? O sino pa kaya sa atin dito ang mayroon siyang hindi nakaunawaan o nakaaway na tao noong nakaraang taon at hanggang ngayon ay kagalit at dinaramdam pa rin niya ang kanyang hindi mabuting pakiramdam sa taong yun? Remember this mga kapatid, hindi ka makamove forward o hindi ka makamove on kung nabubuhay ka pa rin sa mga mapapait na nakaraan mo. Imbes na moving forward ng direksyon ng iyong buhay, ay pabackward o patras at andoon ka na naman sa punto na naninisi o sinisisi mo ang sarili mo. Sabi ni Apostol Pablo, kalimutan mo ang iyong nakaraan. Ini-encourage niya tayo na sinasabi, move on. Life must go on with Christ. Amen. Dahil ang mga anak ng Diyos, ang kanilang lakad ay moving forward. Amen. Hindi moving backward o hindi pabaliktad. Kaya tulungan mo rin ang iyong sarili. Kailangan na mamuhay na tayo sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil ang ating hinaharap ay iyon ang pinakamaganda sa lahat-lahat doon sa langit. Amen? Kaya tignan mo ulit ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag ka magsasawa, tignan mo kanya. Sabi mo sa kanya, anak ka na ng Diyos. Anak ng Diyos. May magandang future ka. May magandang future. Tandaan natin mga kapatid, mayroon ka ng maganda at mabuting future o hinaharap sa Panginoong Jesucristo. Okay? Halimbawa mga kapatid, kung nag-aral ang isang tao at nakapagtapos, ano ang pangako doon? Mayroong magandang opportunity o trabaho ang nag-aantay sa kanya. At mayroon siyang magandang future. Amen? Pero kung tumigil ka sa pag-aaral, ay huwag mo nang asahan na makapagtapos ka kung hindi mo ipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Kaya tayo namang mga Kristiyano, kung tumigil ka na sa pananampalataya mo kay Kristo, ay huwag mo namang aasahan mayroon kang magandang future sa langit. Kaya pakaisipin natin mabuti mga kapatid, huwag na huwag tayong titigil or don't give up sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at paglilingkod sa Diyos. Sabihin mo ulit sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, huwag na huwag kang titigil sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. At paglilingkod sa Diyos. Amen. Kailangan galing sa puso yun, ha? Amen. Okay, balikan ulit natin yung ating key verse sa verse 14. Sabi dito, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. Kaya ang ating third point ay may pagpatuloy ko ang pagkatawag ng Diyos sa akin. Pwede sabihin mo yan sa sarili mo, may pagpatuloy ko ang pagkatawag ng Diyos sa akin. Amen? Alam mo ba na tinawag ako at ikaw ng Diyos? Amen. Amen? Aksidente kaya na nagkakasama-sama tayo sa mga oras na ito? Praise God, wala tayong visitor ngayon. Ano po? May mga tao na bihira lamang dumalo sa worship service o fellowship o yung tinatawag na lulubog, lilitaw. At ang iba ay hindi na talaga dumadalo sa gawain ng Diyos. Anong sabi sa Revelation chapter 3 verse 16? Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Grabe. Ang nais ng Diyos ay magpapatuloy tayo sa ating buhay saan man tayo tinawag na maglingkod sa Kanya. Okay, halimbawa na lang dito sa atin. Kahit na bawal dito ang Word of God na nasa Biblia, ay nagpapatuloy pa rin tayo na ibahagi ito sa iba. Amen. At sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen. Yan ang nais niya.
nagpapatuloy tayo sa kanyang pagkatawag sa atin. Kaya mga kapatid, kahit mayroon ka mang sakit ngayon, marangyaman ang buhay mo, o maraming mga problema, ay magpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Ngayon, ano ang reward o gantimpala sa ating pinag-uusapan? Yun ay ang buhay na hahantong sa langit, o kaya'y ang buhay na walang hanggan. Napakagandang reward yan, mga kapatid. Lahat siguro tayo ay gustong-gusto ang buhay na walang hanggan. Kahit yung mga hindi mananampalataya, kung tatanungin mo sila, siyempre gusto nila yan. Yung wala ng sakit, yung wala ng problema, yung wala ng pagtagis o pag-iyak, wala ng kalungkutan, wala ng kahirapan, wala ng pains and suffering, at higit sa lahat, wala ng kamatayan. Kaya, ang ginagawa natin mga kapatid ay hindi lamang pang Pilipinas, hindi lamang pang Middle East, hindi lamang pang buong mundo, kundi pang langit. Amen? Kaya, punuhin natin ang langit sa pamamagitan ng pagpapagamit ng ating buhay sa Diyos. Amen? Praise God. Kaya magpatuloy lang sa ating paglilingkod sa Diyos saan man niya tayo tinawag na lugar, kabilang ating pamilya, upang maligtas din sila katulad natin. Praise God. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, remember this. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil lamang sa gantimpala or reward. Kundi naglilingkod tayo sa Kanya dahil Siya ang sentro ng ating mga pangarap at minamahal talaga natin Siya. Amen? Kung anumang calling or gifts ang pagkatawag o ibinigay sa iyo ng Diyos, mapa-preacher, teacher, worship leader, musician, prayer leader, soul winner, giver, at kung ano pa, ay magpapatuloy tayo na magpagamit sa Kanya. Amen. At pangarapin nating gamitin pa niya lalo tayo sa Kanyang ministry. Amen. Amen? Amen. Kung gayon, dapat nakahanda rin tayo sa mas malaking pagtawag pa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Praise God. Amen. Kaya, nung binabasa ko itong ating main text at ginagawa ko itong message na ito, mga kapatid, nalaman ko na ang plano ng Diyos ang pinakamabuti, Amen. pinakamaganda, Amen. at pinakamainam sa lahat ng ating mga pinapangarap sa mundong ito. Amen. Praise God. Ang iiwan kong katanungan sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sino sa atin dito ang gustong magpagamit sa Diyos? Kabilang ang kanyang talento, Amen. at kabilang ang kanyang sakripisyo o financial. Amen. Nais ko pong i-end ang ating lesson sa mga sandali ito sa short prayer. Nais ko muna magsipay tayo lahat, mga kapatid. Palakpakan muna natin ang ating Lord sa Lord. Ibigay natin yung pinaka-mainam na palakpak sa Kanya. Pagmamalit lang tayo, mga kapatid. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa iyong mga salita, sa mga sandaling ito. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa isa na namang encouragement sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kahit anuman ang nangyayari sa aming paligid, sa aming buhay, sa aming sitwasyon, Panginoong Diyos, ay ini-encourage mo po kami na magpatuloy na maglingkod sa iyo at magpagamit ng aming buhay sa iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagpili mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pribilehiyo na iginawad mo sa bawat isa sa amin. Ito po ay isang napakagandang opportunity, napakalaking opportunity na makapaglingkod sa pinakamakapangyarihan sa lahat-lahat. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, na patuloy mong ginagamit ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Ito man ay maliit o malaking bagay, Panginoong Diyos. Lahat ng mga ito ay mahalaga sa iyo, Panginoong Diyos. Basta't ito ay nagmumula sa aming mga puso, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapaglingkuran ka namin ng totoo, Panginoon.
ng taos-puso, Panginoon. Hindi pakitang tao, Panginoon. Hindi lamang magpa-impress sa iba, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo ng totoo. Isabit namin ang aming buhay ng buong buo sa iyo, Panginoon. Ang aming mga talento na ipinagkaloob mo, Panginoon. Ang aming mga sakripisyo, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang aming mga pinansyal, Panginoon, ay maibigay namin sa iyo ito sa aming paglilingkod na totoo sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa buhay na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Pag-isip mo pa lang sa amin sa umagang ito, Panginoon Diyos. Nawa palagi mong ipaalala sa amin, Panginoon Diyos, na ang aming buhay ay mayroon kang magandang plano, mayroon kang magandang purpose, at magamit namin ito sa paglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa lahat-lahat, sa iyong kabutihan. Ganon din po ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon Diyos. Nawa, gamitin mo rin po sila, Panginoon, sa iyong banal na gawain. At ganon din po, Panginoon Diyos, sa aming mga kapatiran na nadidismaya, Panginoon Diyos. Hindi na namin mahagila, Panginoon Diyos, sa iyong banal na gawain, Panginoon. Nawa, patuloy mo silang kausapin, Panginoon. Patuloy mo pong hipuin ang kanilang mga puso, Panginoon, upang manumbalik sila sa iyong, Panginoon, at makapaglingkod ulit sila sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo ngayon na ang aming buhay ay makabuluhan. Salamat, Panginoon, na ang aming buhay ay mayroong magandang future, Panginoon, sa hinaharap dyan sa langit, Panginoon. At nais mo pong makasama kami, Panginoon Diyos, kabilang aming mga pamilya. Maraming salamat, Panginoon Diyos, nawa ang iglesia ito, Panginoon, ay gamitin mo pa po lalo, Panginoon, to evangelize lost souls, Panginoon Diyos, at upang makarinig sila sa iyong banal na salita, Panginoon, at magamit nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay dinadalangin namin sa iyong makapangyarihang anak, na bugtong anak, ang aming Panginoon, tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Atin pong ibinabalik sa ating guwapong presider, Daniel Dodo. Praise God. Maraming salamat. Pastor Rocky, sa iyong sermon na ito po'y encouragement po sa bawat isa na lagi po tayong magbalik loob sa Panginoon. Gawin natin, priority natin siya. Sa bawat ginagawa natin, ang Panginoon lang ang siyang may alam sa bawat gawain natin. Thank you, Pastor, sa sermon mo na ito na naman po ay nakarinig na naman po kami na ang pangako ng Panginoon ay hindi nagbabago. Maliban sa tao, ang pangako ay nagbabago. Pero ang salita ng Panginoon, the words of God is strong. Sabi nga nila, sabi ng Panginoon is Kristo. Magandang halimbawa po ito sa atin na lagi po tayong dumalo sa mga gawain sapagkat ito po ay nagpapalakas sa atin sa ating mga pananampalataya at nag-encourage din ito sa bawat isa na ang ating mga pamilya ay sila yung una nating mapadala sa Panginoon. Sama-sama tayong magpuri sa Kanya. Walang naiiwan, mga kapatid. Tsaka ano din po, ang encouragement din po sa mga binasa ni Pastor Rocky sa mga talata ay yung mga nanghihina ay dapat palakasin natin sila. Isama natin sila sa ating mga dasal, mga kapatid, na magbalik loob sila sa Panginoon. Maraming salamat, Pastor. Hindi po mababaliwala ang pagpuri natin sa Panginoon. Dahil itong ginagawa natin, ang pagpupuri natin sa Diyos na buhay, ay nakakatulong po ito. Malayo tayo sa kapahamakan. Pero ang pangako ng Panginoon sa atin ay, ang mga pangako niya ay mga magaganda para sa atin, hindi tayo mapapahamak. Katunayan pa nga, binigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon Jesus. Maraming salamat. Patuloy tayo nakatayo, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God
and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Let us lift up our hands and receive the blessings and grace of our God. Panginoon Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito, Panginoon, sa isang matagumpay na naman na gawain sa Panginoon Diyos. Salamat sa pagsama mo sa amin simula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon Diyos. At nawa, patuloy mo po kaming samahan sa aming mga tahanan, sa aming workplace, saan man kami magdako, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa mga taong patuloy na ginagamit mo sa mga sandaling ito. Nawa, pagpalain mo po sila, Panginoon Diyos, kabilang ang kanilang buong pamilya. Ganun din po mga kapatiran namin na nandito sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po bawat isa, kabilang ang aming buong pamilya. Ganun din po ang aming mga kapatiran, Panginoong Diyos, na nasa bakasyon at yung mga hindi na namin nakikita, Panginoong Diyos, pagpalain mo po sila, kabilang ang kanilang mahal sa buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa isa na namang napakatagumpay at masayang gawain na ito. Sa aming pag-iwaiwalay na pansamantala, pakaingatan mo po ang bawat isa sa amin, nawa makarating po kami sa aming paruroonan na ligtas at masaya at daladala ang iyong mga pagpapala. Lahat ng mga ito, idinadalangin namin sa bugtong na anak na aming Panginoon at tayong tagapagligtas in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.